So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time, gusto ko lang mag-share ng konting kaalaman, okay, sa mga newbie, sa mga baguhan, na talagang babago pang pinapasok ang passion na to, ang pagmamanok. So welcome po sa passion ng pagmamanok sa mga newbie natin diyan. Alam ko medyo magastos, alam ko medyo hassle ang mag-alaga kasi nga sabi ko palagi sa inyo, mag-alaga lang kayo ng kaya ng budget ninyo, kaya ng budget nyo pagdating sa pag-aalaga ng manok. Huwag kayong masyadong magbe-breed na sobrang dami kung in the long run hindi nyo naman sila kayang bigyan ng wastong nutrisyon. Okay? So, sa pagkakataong ito mga kamamay, gusto ko sanang i-share sa inyo ang isang bagay na kung saan is po pwedeng makatulong sa inyong mga alaga. So, ang pag-uusapan natin ngayon is tungkol or may connection sa inyong paggagayak. Especially sa mga araw na dapat nakapahinga na ang inyong mga alaga. Okay? So, last 3 days, kailangan nagpapahinga ng inyong mga alaga para maging healthy sila, para maging maayos ang kanilang kalusugan, para maayos ang gising nila, para healthy sila, hindi sila makaramdam ng sakit o kung ano pa mang abnormality sa kanilang katawan. So, kailangan, mas maganda nga, umaga at hapon, talagang namamonitor ninyo ang kanilang appetite, especially yung kanilang pagpapahinga. So, ganito ngayon mga kamanok, So, last 3 days, mahalaga po talaga na makapagpahinga ng maayos ang inyong mga alaga para po makuha nila yung maayos na kalusugan. So, wag niyo po sanang hahayaan na sa loob ng 3 araw na yon ay, ibig sabihin is, hindi sila makapagpahinga ng maayos. So, possible marami kasing po pwedeng makaabala o kung ano pa man, kagaya na lang ng ulan. Okay? So, for example, Huwebes ngayon. So, Linggo, kailangan nyo nang pumunta ng imbitasyon. So, tapos ngayong Biyernes, umulan ng umulan, huwag nyong hahayaan na naroon sila sa kanilang cages, tapos yung patak ng ulan, masyadong malakas. So, hindi sila nakakatulog ng maayos kapag kaganon. Umaga, tanghali man o gabi, huwag niyong hayaan na nauulunan sila o naririnig nila yung patak ng ulan. Sapagkat hindi sila nakakapagpahinga ng maayos eh. Masyadong maingay kung alam niyo lang mga kamanok. So, ang magandang gawin dyan, magkaroon kayo ng cages na hindi talaga naririnig yung ulan. O kaya naman, hindi yung direktang tumatama yung ulan doon sa bubong ng kanilang cages. Okay? Para po talagang tulog na tulog yung ating mga alaga, para talagang healthy sila, may maayos silang tulog. Kailangan yung kanilang cages nga, sabi ko sa inyo, hindi po direktang nauulanan kasi nga po masyadong maingay yon. At the same time, kapag nauulanan, yung body moisture po ng ating mga alaga tumataas. Okay? Masyado pong nagiging matubig ang katawan ng ating mga manok kapag ganun. Okay? Kasi na-absorb niya yung moisture content ng kapaligiran. Kung malamig man ang kapaligiran, magiging matubig din po yung katawan ng ating mga alaga. Papansin nyo yung kanilang droppings, masyadong malambot, masyadong matubig. Yung iba, may kasama pang parang tubig. So, yun po ay indication ng inyong mga alaga ay masyadong mataas ang body moisture. So, pero kung ang inyo pong gagawin mga kamanok ay nandun sila sa dry place, ibig sabihin hindi sila nababasa, hindi sila nakakaramdam ng masyadong lamig, hindi po masyadong nagpapabago-bago ang klima. Ika nga tingnan nyo yung mga manok na nasa loob ng sabihin nating bahay ninyo. Kapag umulan, observe nyo yung kanilang droppings, hindi nagbabago. Ganun pa rin, maayos. Okay, hindi masyadong matigas, hindi masyadong malambot. Compared natin doon sa mga manok na nandiyan sa labas ng bahay, tingnan ninyo ang kanilang moisture, ang kanilang droppings, masyadong matubig. Kasi nga po na-absorb nila yon. So, ang advice ko dyan mga kamanok, kailangan makakatulog sila, makakapagpahinga ng maayos para po maging healthy sila pagdating ng imbitasyon. Okay? So, kailangan hindi po nababasa yung kanilang cages. At the same time, dapat hindi sila nababasa din.
Okay? Kasi kapag ka po tayo ay nagbibigay ng tubig or binabasa po natin ng kanilang katawan, ng kanilang mga paa, so na-absorb po yan ng kanilang katawan para maging extra moisture sa kanilang katawan. So, di bali sana kung masyadong dry up yung ating mga alaga, pwede tayo magbigay o magpahid ng konting-konting tubig sa kanilang mukha, sa kanilang mga binti, sa kanilang balahibo. Pag na-absorb nila yon, tamang-tama lang yung kanilang magiging droppings. Pero kung tama naman yung droppings tapos mauulanan pa sila, so mag-o-over na po yan. Okay? Mag-o-over na po yung moisture. So baka mamaya maging hassle na po sa atin kung paano ito muling ibabalik. So para mas maganda nga, sabi ko, simple lang naman to eh. Huwag nyo lang masyadong pauulanan. Huwag nyo lang masyadong ine-expose sa masyadong malamig na lugar, panahon. Kung maaari nga sa gabi, lagyan nyo ng tambil yung kanilang cages para po talagang mahimbing na mahimbing. Kasi sa gabi, lumalamig din po talaga yan. Nakakakuha rin talaga sila dyan ng extra moisture. Okay? So, kapag ganyan, magiging hassle para sa atin ang magtimpla ulit o mag-blend na kung ano man ang kailangan, tubig man o feedings. So, magiging hassle sa atin yon. So, to make sure na talagang hindi sila makaka-absorb ng extra moisture, doon na lang po natin ilagay sa inside na cages natin. So, pwede sa loob ng bahay o kung saan man na hindi mababasa ng ulan. So, ganun lang kasimple ang logic dito mga kamanok. So, pagka masyadong exposed sa tubig, masyadong moisture ang makukuha ng ating mga alaga. So, yun lang mga kamanok ang gusto kong i-share sa inyo. Especially, napakahalaga nito pagdating sa 3 araw bago ang mismong imbitasyon. Napakahalaga po na itong gawin. Okay? So, at this moment of time, bago ko po tapusin ang simpleng video ito, isa lang palagi ang aking hinihiling. Okay? So, i-subscribe nyo lang po itong ating video kung gusto nyo po ng mas marami pang advice tungkol sa pagmamanok. And the same thing, bago ko po tapusin ang video ito sa mga naghahanap po dyan ng maayos at magandang vitamina, so why don't you try our very own Herb Ox. Napakaganda dito mga kamanok, natural and organic. Kaya po talagang ipagpapasalamat natin once na inyo pong na-try ito. Okay? So, organic and natural po, pwede po ito sa 3 months old. Okay? 3 months old. Napakaganda nito. 3 months old. Kaya masasabi kong natural talaga. Po pwede po sa 3 months old and above. Okay? 3 months old pataas. Po pwedeng ibigay po ito mga kamanok. So, ito po ay mataas sa natural vitamin B12. Alam niyo po ba na ang vitamin B12 ay tumutulong sa magandang sirkulasyon ng dugo ng ating mga alaga. So, the more na mataas ang vitamin B12 ng ating mga manok, the more na maayos ang sirkulasyon, mapulang mukha ng ating mga alaga, at the same time, magana silang kumain. Okay? So, meron din po itong 4 times. Tandaan, 4 times. Gano'ng kataas ng 4 times calcium na makakatulong sa bone development ng ating mga alagang mga manok. Kung ang inyong mga manok ay parang nanghihina, nahi-stress. So, ito po mga kamanok, nakakapag-develop po ito ng magandang bone structure ng ating mga alaga, especially doon sa ating mga baby stag from 3 months old and up. Napakaganda po nitong ibigay sa kanila. So, bago nyo ako pasalamatan, subukan nyo po muna ito. I-try nyo muna po ito 7 days consecutive. Makikita nyo po, maganda po yung development ng inyong mga manok. Sa mga interesado, mag-comment lang po kayo dyan at pag-usapan natin. So, paano mga kamanok? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Sana ay makatulong ang ating tips na to ngayong gabi. And hopefully, marami tayong mga Jumi na ma-inspired o na-inspired sa pag-aalaga ng manok. So, paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.